Okey. Sa madaling salita mga kapatid, eh, nagbalik po tayo sa pakikipagkaibigan natin sa China. Ito po ang mga pahayag 'no, ng, BBM. Sabi po ni BBM, hindi pala, ito po yung nangyari. President Ferdinand Marcos Jr. has recently indicated that a reset in Philippine-China relations is certainly going to happen and is in fact happening now. So nagaganap na raw po ngayon yung Philippine-China reset sa relation. While he maintains a firm stance on territorial sovereignty, his current approach emphasizes finding a new normal to manage differences and revive stalled cooperation. Alam nyo, tama po yun. Ganyan po ang pakikipagkaibigan ng ibang bansa sa China dito sa Southeast Asia. Lahat po dito kaibigan ng China eh. Tayo lang po ang kaisa-isa. Napunan mo ba, Mr. President? Nung nanawagan ka sa ASEAN Summit, nanawagan ka na magtulong-tulong yung Southeast Asian countries laban sa China. Isolated ka. Matagal na pong ginagawa yan ng ibang bansa. Bagamat pinagtatanggol nila yung teritoryo nila, bully naman talaga yung China eh. 'Di ba? Bagamat pinagtatanggol nila yung teritoryo nila, at the same time, partner po sila ng China economically. Okay. Ano po ang mga nakakapanghinayang? Una, nasabi na natin, 'di ba? Yung Mindanao Railways na yan, yung sangkatutak. Siyempre, lagi kasi nila inawat nyo kasi. Yung mga railways po, railway system, panay China po kausap natin dyan eh. Kaya lang siyempre naantala po yan, alam nyo naman na naganap eh, inuna ng buong mundo yung pandemya. Kaya medyo naantala. Tignan nyo nga, pati nga yung tinatayo nila na sila gumawa. Ano na nga yun sa Davao? Ano na nga bridge yun, yung inaangkin ni BBM? O, di ba? Pati nga yung bridge na yun, ngayon lang natapos kasi nauna siyempre yung pandemya eh. Ngayon sana, alam niyo po hindi po totoo na nangungutang pa lang tayo sa China. May kasunduan na po sa China, may presyo na nga eh. Tayo po ang kusang umayaw. Dahil ang sabi nito ni ating DOTR Secretary, Bautista, ang sabi ni Bautista, mas mura daw yung singil. Mas mura daw yung patubo ng ibang bansa kaya maghanap siya. Ganun talaga eh. Sayang po. Nagkagastos-gastos na tayo ron. Ginastosan na natin yung pag-aaral ng Mindanao Railways na yan. Ginastosan na natin yung mga plano. Tapos ngayon, meron na pong pagpopondo. Inayaw pa natin. Yung Bukana Bridge, di ba? Naantala lang po lahat yan eh. Masyado yung, siyempre, unahin muna yung pandemya. Pero ngayon, pagkatapos ng pandemya, sakto sana. Pag-upo ni BBM, kung good na good pa rin sila ng China, tuloy-tuloy na sana yan. Ano pa po ang isang nakakapanghinayang? Yung revenge tourism. Alam nyo po noon, number 1 po o number 2 na turista ng Pilipinas, mga Chinese tourists. Oh. Pinagbawalan na sila rito eh. Alam niyo po, Communist Party po namumuno doon. Pwede po nilang ipag-utos, hindi po democratic yun. Pwede po nila ipag-utos sa kanilang mga mamamayan na huwag kayong pumunta ng Pilipinas. Ayan nga po nangyari. Wala na po. Kaya yan, bagsak din ang tourism natin. Napakarami pong panghinayang. Alam niyo po ba noon, ngayon ko lang din nalaman, number 1 exporter pala tayo ng saging sa China. Pero dahil unti-unti,
napeste yung ating relasyon, putya ngayon hindi na tayo. Wala na nga yata tayong ine-export na saging, eh. Natuto na tuloy bumili. Kasi sa Hong Kong nakita ko walang mga made in the Philippines, eh. Alam ko yung mga Del Monte na produkto natin, eh. Sayang, pati po yung durian, tayo yata una nagtinda sa China ng durian. Ngayon, ibang bansa na po ang binibilhan ng durian ng China. Yan yung sinasabi natin. Ah, Pabalik din naman pala tayo sa pakikipagkaibigan sa China. Ang dami po, taon po, yung sinayang natin sa pakikipagrelasyon. Sana meron na rin tayong bullet train ngayon. Katulad ng ginawa ng China sa Indonesia. Hindi na lang, yung Mindanao Railways na lang. Sana. Panay sana na lang tayo ngayon. Ngayon po, isa po sa mga ino-open po ni BBM at ng China, eto pong oil exploration. Napakaganda po nito. Kaya lang, sad to say, eto na po.